Hi guys, Pastor Jomel here. I pray that this sermon will encourage you and deepen your faith. Kung na-bless po kayo sa message na ito, please like and share and tag someone and let's spread the word about the goodness and love of our God. Mabuhay po. Ngayon po ay maglaland na tayo ng series natin. Sino na-enjoy yung Jesus is series natin? We've been running this for 7 weeks. At last week, si Ate Carla, ang ganda ng kanyang preaching, Jesus is holy. But palakpakan natin yung Ate Carla. Grabe. Ang galing. Parang pag tinignan ko si Ate Carla, ang galing niya. Parang idol, di ba? Pero masama yun, pero okay lang. Sige, Lord. But we've been running this for 7 weeks. At nakaka-bless po dahil unti-unti tayong nare-remind kung sino talagang Panginoon. Jesus is our friend. Jesus is joy. Jesus is holy. He is the way, the truth, and the life. He is, He is grace, preach ni Kuya Gerald. And then last week, Jesus is holy. At ngayon po ay pag-uusapan natin, Jesus is King. Jesus is King. At for sure, makaka-relate po tayo ngayon dito because I know you are very aware what's happening around, especially in social media, kung anong nangyayari sa Senado, anong nangyayari sa Kongreso, anong nangyayari sa bansa po natin. For sure, we can relate. So wag mo na yan, masyadong maaga yan para sa bad news, okay? Ito muna, Jesus is King. And then next week po, we're going to open a brand new series, Surprise. So watch out. But ngayon po, pag-usapan natin ng Panginoon ay Hari. Sa Tagalog, pag sinabi natin King, siya ay Hari. Pag sinabi nating Hari, He is the boss. He rules kung ano yung nasasakupan niya. At of course, kapag alam natin ng Panginoon ay Hari, tayo ay nasa conceit or nasasakupan niya. So wala tayo actually palag, wala tayong say dahil under tayo ng isang hari. Yun ang ating pag-uusapan ngayon. Now, I want to connect, kasi alam ko po, very aware kayo sa nangyayari sa paligid natin, like what I've said, sa Senado, sa Kongreso, and as Christians, ulitin ko po, maganda, tayo po ay aware bilang mga Kristiyano, dahil tayo ay dapat maging boses ng katotohanan, ng righteousness. Kaya kung ang simbahan ay tikom ang bibig, walang mangyayari. Gaya nga ng sabi ni Ate Carla last week, the salt should be salting. Okay? Ang mga light should shine dahil tayo po ay tagapamagitan ng katotohanan. And I just want to connect sa part na to dahil pakita mo yung picture natin. Some of you here are sad. Nalulungkot po tayo ngayon. Some are hopeless. Some are galit na galit. Kasi friend ko kayo sa Facebook at nakikita ko yung mga posts ninyo, sobrang galit kayo. Ngayon, ang tanong, Pastor Jomel, pwede ba kami magprotesta? Ipaglaban, sahod, trabaho at karapatan. The answer to that question is a resounding yes. But you should take note, there should be a boundary. Pwede tayong magprotesta, pwede tayong mag-post ng awareness that the righteousness is not like this. What the Congress is doing and the Senate is doing, hindi maganda. So we have to be aware and post it with love and righteousness. Pero kung namumuhi na tayo sa isang tao, okay, mamuhi sa isang congressman kasi katukayo ng ating bishop yun, alright? So baka magkaroon tayo ng problema doon. Pero kapag naglilid na ito sa muhi at galit, stop it. You have to retreat. But the answer to that question is yes. And as Christians, maganda po sa atin, we should be loving. We should be understanding. But don't forget to preach righteousness. You know, the difference between, alam niyo kung bakit ko po ang intro nito? Kasi gusto kong paghambingin natin yung mga man-made kings, yung mga elected kings, versus yung talagang tunay na king at yung appointed na king na tinalaga ng ating Panginoon, whose name is Jesus. Alam niyo po, mga hari ng mundo nadudungisan. Pero ang tunay na hari, walang bahay dungis at puno ng kabanalan.
Ang mga hari ng mundo, natatapos ang termino. Pero si Jesus po, walang hanggan ang kanyang kaharian. Ang mga hari ng mundo, binoboto. Pero si Jesus, itinalaghan ng ating Panginoon. At yun po ang ating pag-uusapan. 3 bagay that Jesus is King. Are you ready? Bow your heads, let's pray. Father, we thank you po for this time. Lord, ang ganda ng series namin. Ang ganda po ng series na pinagkaloob niyo po sa amin that Jesus is. Alam po namin, marami pong attributes pa, but these are some. But Lord, we're learning. We're going to basics. Unti-unti namin natututunan kung sino talagang Panginoon. And God, we magnify you. We glorify you. We honor you in this place. And after this message, Lord, wala kaming ibang tatangkilikin na boss, kundi ikaw lang. Because you are our King. You are our boss. You're the one who calls the shots. You're our masters. Yes, you're our best friend, but Lord, you're also the King of Kings and Lord of Lords. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Jesus is King. 3 bagay lang po pag sinabi natin Jesus is King. Una is Jesus is the promised King. Pag sinabi po natin King, ng Panginoon ay hari, don't forget na si Jesus ay matagal nang ipinangako bago siya ipako. Ipinangako ito ng Panginoon. If you're going to read Genesis pa lang po, sa mga Gen Zs, ang unang book ng Bible ay Genesis. Though ang pinakamatanda ay Job, pero ang unang book ng Bible ay Genesis. After magkasala ni Eva at Adan, pinangako na agad si Jesus. Pero as we talk about promise or the word promise, di ba pag sinabi natin promise, it means it's a statement about something that will happen in the future. For example, pangako ko sa iyo, ililibre kita ng spaghetti mamaya. May pangako pero mangyayari pa lang later. And take note, yung nangako po dito ay hindi po yung paborito natin politician. Ang nangako po dito ay yung Diyos, God Himself. And sa mga Gen Zs po natin na bago dito, we believe in the monotheistic Trinity. Pag sinabi nating monotheistic Trinity, we believe in one God, exists in 3 distinct persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. So ang nangako dito is yung God. Pag sinabi natin God, the Father. Ang pinangako niya is yung Son, who is Jesus. At nung si Jesus ay ipinako sa cross, nabuhay, and then after 40 days, bumalik sa heaven, pinadala niya yung Spirit. So, tandaan niyo po ito, we have one God, exists in 3 distinct person. Maganda po maintindihan natin to. Now, ang nangako dito ay ang Panginoon. Kaya basahin natin dito, 2 Samuel chapter 7, verse 12 to 13, and I will explain this ng mas ma-elaborate po natin. Sabi po dito, when you die and are buried with your ancestors, I will raise up one of your descendants, your own offspring, and I will make his kingdom strong. He is the one who will build a house, a temple for my name, and I will secure his royal throne forever. Some of you here are not familiar with this verse, pero let me explain this. Ang nagsasalita po dito, si God. God the Father, right? Or God. Isa lang naman yan eh. Pag si Father and Jesus Christ and Holy Spirit, isa lang yan. But the one who's speaking here is God Himself. At ang kausap niya po dito ay si King David. During their time, meron po mga prophets. Pag sinabi nating prophets, nire-represent nila si God. So for example, si God, okay, sasabihin sa akin, Jomel, sabihin mo kay Kina, magkaka 5,000 siya mamaya. Okay, Kina, magkaka 5,000 ka daw mamaya, sabi ng Panginoon. So ang trabaho ng mga prophets ay to represent God. Yung mga priest naman, they're representing people to God. But this time, ang kausap ng Panginoon ay si David through prophet Nathan. Okay, sabi dito ni God kay David, David, tandaan mo to, kapag namatay ka na,
I will raise up one of your descendants. Sino yung tinutukoy dito? Ang tinutukoy dito ay sino yung anak niya? Solomon, na anak ni Bathsheba. Naalala niyo, nagkasala si Solomon? Kasi nakita niya si Bathsheba, ay si David, kasi nakikita niya naliligo si Bathsheba, nagkaanak siya doon. Yung una namatay, yung pangalawa, si Solomon. So, ang binabanggit dito ni God is si Solomon. Okay, na-establish na natin yon. Your own offspring, and I will make his kingdom strong. He is the one who will build a house, a temple for my name, and I will secure his royal throne forever. Ba't ganun, pastor? Di ba si David, he is one of the best kings who ever lived? Pero bakit ang magtatayo ng temple ay yung anak niyang si Solomon? Alam niyo kung bakit? Kasi sabi ng Panginoon, David, hindi ko magtatatag ng temple, kundi yung anak mo. Kasi maraming namatay at dumanak na dugo dahil sa mga kamay mo. Kaya maganda ang magtatayo nito ay si Solomon. Bakit? Nung time ni Solomon, walang namatay. Walang gyera. Bati-bati lahat. Isa lang ang party nun. Solomon party. Oo. Walang pink party, walang yellow party, walang green party, walang red party. Ang party lang nun is Solomon party. Kaya ang dami na mga na-establish na mga buildings, kaya ang ganda ng pangalan ng project nila, Build, Build, Build Project. Noon pa lang, meron na. Pero walang kupit. Pero maayos noon, may kapayapaan, okay yung mga relationship nila politically, grabe yung strategy ni Solomon. And the one who built the temple in their time was not David, but Solomon. So ngayon, na-establish ko na yon, God is referring here is Solomon. Nakausap niya si David that he will build the temple. And yes, Solomon, siya yung nag-build ng temple sa Jerusalem. So in one sense, yung prophecy, pag sinabi natin prophecy, parang promise, yung prophecy ng Panginoon through Prophet Nathan nangyari. Kasi na-build yung temple. Are you getting it? And here's the thing. Pero kung titignan natin yung great fulfillment or yung greater fulfillment, it talks about Jesus. Here's the thing. Dito pa lang may Jesus na. Okay? Let me explain this. Sabi dito sa verse 13, and I will secure his royal throne forever. Here's my question. Nung bang si Solomon ay naging hari, nagpatuloy yung kanyang throne forever? No. In fact, after his reign, nahati yung kingdom. Northern at saka southern at yung kanyang anak na si Rehoboam, hinati yung kingdom. Ang tanong, na-sustain ba yung kingdom ni Solomon, yes or no? No. So in a greater sense, this was not just Solomon. This was actually Jesus. Therefore, yung promise must point beyond Solomon to someone who is greater, and his name is Jesus. All right, let me prove that to you. Do you believe in the Bible? Yes. Sabi sa Matthew chapter 1, verse 1. Sabi dito, this is the genealogy of Jesus, the Messiah, the son of? The son of Abraham. Sino binabanggit ni God kaninang magiging ancestor niya? Yes, it was Solomon. But don't forget this, the greater fulfillment was Jesus. Here's the thing. From 2 Samuel chapter 7, and then Matthew chapter 1, alam niyo kung ilan years ang pagitan? Next, please. Ilang years ang pagitan yan? 1,000 years. So it means the New Testament confirms na yung sinasabi ng Panginoon sa 2 Samuel chapter 7 pa lang ay mangyayari. Itong Matthew chapter 1, ito yung pinanganak si Jesus sa sabsaban. Kaya tayo celebrate ng Christmas.
So bago pa ipinanganak si Jesus, it was prophesied. 1,000 years apart. Look at this. God may take time, but He never breaks His promise. Marami sa inyo dito, maraming sinabi ang Panginoon na gagawin niya sa buhay mo. Maybe take time. But don't forget this. He never breaks a single promise. Dahil kapag sinabi ng Panginoon, gagawin niya. Kapag sinabi ng Panginoon, it will happen. Luke chapter 1, verse 32 to 33, He will be great and be called the Son of the Most High, referring to Jesus, and the Lord God will give to Him the throne of His father, David. And He will reign over the house of Jacob forever, and of His kingdom there will be no end. Look at this. Jesus fulfills the covenant promise. It means, pag sinabi natin si Jesus, ito para maintindihan natin, pag sinabi natin Jesus is King, hindi lang siya invented. Hindi siya elected. It means, ang Panginoon, pre-prophesy na to 1,000 years ago or 100 years ago, bago pa nangyari. Because He is the promised King. And here's the thing. Sabi po doon, kanina di ba, He will build the temple. Pero ang sinasabi dito ng Panginoon na i-build ni Jesus, hindi yung stone. Kasi ang temple, yari po ito sa bato tama ba? Pero ang temple na binabanggit ng Panginoon na itinatag ni Jesus, ay ikaw. He built the temple not of stone, made of stone, but you. Kaya pag sinabi natin, I am the temple of God, it means the Holy Spirit resides in you. God, this big God, resides and lives in you. Sabi mo sa katabi mo, simbahan ka pala. At of course, ang simbahan, iba-ibang itsura niyan. Yung iba naka-makeup. Yung iba, naka-primer. Yung iba, maganda sapatos. Diba? Kaya pag nagme-makeup kayo, alam niyo yung tao dyan, you're beautifying the temple of God. Kapag naliligo kayo, you are cleaning and washing the temple of God. Ay, out of context na, okay? Alright? So, okay maniwala, wala sa Bible yun. Yung sinasabi doon is, tayo, yung temple ng banal na spirito. So, it's about spirituality, right? Our purity. Now, para mas maintindihan po natin, in the Old Testament, kasi we're talking about kings We're talking about hari-hari at mga gobyerno, whatever. Sa Old Testament, kung babasahin yung OT, yung Israel, they are longing for a king. Okay na sila Ang Israel, okay na ang king talaga nila ang Panginoon. Ang tawag doon is theocracy. Ibig sabihin ng theo, God, Raxi is namumuno. Okay, theocracy. Ngayon, mapilit ang Israel. Sabi ng Israel, Lord, bigyan niyo kami ng hari. Nagbigay si Lord o hindi? Nagbigay. Kalooban ng Lord o hindi? Hindi, supposed to be. But inalaw niya. Ang tawag doon is permissive will. Pwede ka na ba mag-asawa? 13 ka pa lang? Pwede na. Pero, merong cost, permissive will. Pero hindi pa kalooban ni Lord. Pero inalaw niya. Are you getting it? Dapat, ang hari ay ang Panginoon. Pero ang gusto ng mga tao sa Israel is monarchy. May isang hari. Sinong binigay na hari sa Israel? Saul. Anong nangyari? Naging tinik o hindi? Naging tinik. Nagkagulo sa Israel. Hinabol yung mga susunod na hari, si David. Marami dumaan na hari. Si King, sila Jehoshaphat, sila King Joshua. Okay. Marami, pero ang nangyari doon, instead na gumanda yung Israel,
They all failed. Some even led the Israelites astray. So here's the thing. The prophet spoke. Yung mga propeta nun, ang sinasabi nila, okay, yung Messiah na king na darating na magro-rule ng justice and righteousness and peace ay hindi about gobyerno. Look at this. Isaiah chapter 9 verse 6 to 7. Are you following? I'm explaining it very well para maintindihan natin kung sino talaga yung hari natin. For a child is born to us, this is Jesus, okay? This is 700 years apart nung dumating si Jesus. The government will rest on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. His government and its peace will never end. He will rule with fairness and justice from the throne of his ancestors, David, for all eternity. The passionate commitment of the Lord of heaven's armies will make this happen. Here's the thing, guys. Tingnan ito. Sinasabi ng mga propeta ng Old Testament, guys, may darating na Messiah King. Siya ang magtatanggol sa atin with justice and righteousness at magbibigay sa atin ng peace. Akala ng mga Israelita is in a form of president, in a form of senator. Uy, may darating na senator. Mahaba ang buhok. Malupit ito. Ipagtatanggol tayo. No. Kung titignan natin yung word na government dito, the word government here is mirsa. Misra means rule or dominion or kingship. Hindi ibig sabihin na magkakaroon ng parliamentary or ng constitution. Ang sinasabi dito ni Prophet Isaiah or ng Panginoon is this: yung government na binabanggit dito is not about political or Senate office, but dominion or rule or kingship, that He alone can bear weight of just leadership that human kings cannot carry. Kilala niyo ba si DPWH Secretary Vince Dizon? May pictures siya, di ba? Nung hindi pa siya secretary ng DPWH versus ngayon. Why? Because Yusek Vince Dizon cannot carry the whole corruption. But this king we're talking to, he bear the whole world. Kaya niya! Sino dito magsasabi? Of course, hindi ko sinasabing politician si Jesus. Ang sinasabi ng Bible is this: He will carry all the responsibility on His shoulder. At nangyari yon dahil nung namatay siya sa cross, binigyan kanya ng kapayapaan, binigyan kanya ng righteousness, at binigyan kanya ng kaligtasan at kapatawaran. Sino ang kayang magsabi na, I can bear all the sins of the world? Only this King named Jesus. Human kings, man-made kings cannot give you perfect justice, cannot give you perfect peace and righteousness. Nag-aaway-aaway nga yung mga kings natin dito eh. Hindi mo alam sino paniniwalaan mo. Yung iba may mga testimonies na ganito. Yung iba magaling sa batas, pero ginagamit yung batas para hindi mo alam sinong totoo. May mga magagaling pero hindi totoo. But I want to ask you this question. What kind of kings do you expect to save us today? Sinong king ang ini-expect natin na magliligtas sa atin? Yung favorite politician natin? Your political view? Your favorite senator? Your favorite congressman? Man, daan nga lang, hindi pa nila mapaayos eh. Buhay mo pa kaya? And then you're expecting these politicians to save you from the pit of damnation? Man, daan pa lang yan.
Kulang sa bakal. Makita nyo ba yung sandbag? Walang bakal? Dapat silang ilagay doon eh. Joke lang, joke lang. Biro lang yun JP, cut mo yun. I forgive, Lord. Forgive me, Lord. Okay. Forgive me. I forgive them, Lord. I mean, forgive me, Lord. Okay. What do you expect? Anong klaseng hari ang ina-expect natin na magliligtas sa atin? Seryoso. Kaayos-ayos na mga daan natin, sisirain nila. Tapos, nakatiwangwang. Scrape nilang gano'n, no? Kasi iiwan nila. Yun. What kind of king do you expect to save us today? Our money? Yung mga kumurakot ng bilyong-bilyong pera, ngayon ba kaya silang iligtas ngayon yun? I don't think so. Achievements. Itong mga congressman at mga senator na to, mga lawyers, kaya ba silang iligtas ngayon ng kanilang mga achievements? Our fame, sikat ka nga sa pagiging kurakot. Approved ka nga na makulong. But I tell you this, the only who can save and deliver us is Jesus. This King we're talking to. What does this mean to us? It's all about allegiance. Allegiance. Because Jesus is the promised King. Our allegiance belongs to Him alone. Itong King na pinag-uusapan po natin ngayon is worthy to be trusted. Bakit? Binitbit niya at dinala niya lahat ng mga pasakit natin at pasarin natin sa kanyang shoulder. And the world promises security in trends. Maybe in careers, maybe in achievements, maybe in fame and relationships, but they all fail. But only Jesus can deliver us. Sabi po dito, if Jesus is King, then my loyalty must belong to Him above all else. Hindi po sa mga politiko. Hindi po sa mga kulay. Sa Panginoon lang. That leads me to point number 2. Because Jesus is the reigning King. Sa boxing, merong reigning, defending, champion of the world, Donnie Ahas Nietes. But this King, He does not defend His throne because He's matchless. He reigns forever, man. Alam niyo po, ang weird minsan, no? We're fighting for a specific figure whose term is 3 years. Paglaban natin ito, talaga nagpapakano ko, no? Joshua, Gerald, walang pinag-iba. Ay, iba ba yan? Iba ba yan? Sorry. Talagang pinaglalaban mo. Man, 3 years lang ang term nila. But this King we're talking to, He reigns forever. Ba't di natin kayang ipaglaban? Tama yung sinabi ni parang Erap eh. Weather lang yan. Ano ibig sabihin ng weather lang yan? Malakas ka ngayon. Pag nakitaan ka ng butas, next term, sira ka na. Alam ko po, for sure, tayong lahat nangangarap na magkaroon ng isang magaling na presidente. Ako, pangarap ko din yun. Meron na tayong mga inaay. Di ba? Lord, sana yung mga susunod na mga presidente at mga politiko ay matino. We have traits. Matino, Lord, hindi corrupt.
Lord, may takot sa Diyos, makabayan, makabansa, makakalikasan, makahayop, Lord. Sana ganun, Lord. We have traits. Meron tayong ideal politician, guys. But here's the thing. Matatapos at matatapos ang kanilang mga termino. After that, they do not hold their seats and their thrones anymore. But look at this Jesus, this King Jesus, Revelations 11:15. The kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and of His Christ, and He shall reign forever and ever. Christ's reign has no end. Earthly kingdoms rise and fall. Politicians come and go. Even the biggest companies and churches sometimes collapse. Everything is temporary except this king. Speaking of this verse, alam niyo po, may iba lang ako. Everybody works for someone. What do I mean by that? Lahat tayo, we work for someone. For example, me, I work for pastors. Of course, I work for the Lord. Okay? I serve God. Pero organizationally, I work for Bishop Zaldi. He's my boss. For example, sa gobyerno po natin, alam ko, Civic at Kultura na pag-aralan nyo na to, AP, Araling Panlipunan. Absent kayo nun. Ang gobyerno natin is separated in 3 different powers. Konting Civic at Kultura lang na eh. Legislative, executive, judiciary. Yung mga legislative, ito yung mga congressman. Ito yung gumagawa ng batas. Okay? Sila yung gumagawa ng batas, ay yung mga legislative. Executive, they carry and they apply the law. Judiciary, they evaluate the law na ginawa ng legislative. Here's the thing. For example, yung executive, dun tayo sa executive. Executive, ito yung president, ito yung, tingnan mo, executive, ito yung mga barangay captain. Meron ba dito barangay captain? SK. Sa IP. Wala naman bagong Mio. Okay. Okay. Sorry. Sorry. NMAX pala. Okay. E-bike lang, for real. Anyway. Okay, sama na natin yung mga SK kasi nasa youth tayo eh. SK, susunod sa SK, Kapitan. Susunod sa Kapitan, Vice Tanod. May ganun ba? Wala. Kapitan, Mayor, susunod sa Mayor, Governor, pero may Vice yun. Tapos may mga cabinets, VP, Presidente. Tingnan nyo to. Si SK, ang sinusunod nito, yung kapitan niya. Siya yung pinaka-leader doon. He works for someone. Si Kapitan, sumusunod sa sinasabi ni Mayor, doon sa kanilang constituent, sa kanilang nasasakupan. Si Mayor, pag pinagsama-sama yan, hino-oversee ng Governor. Tapos VP, and then, look at this. Everyone, hindi pa kasama dito yung mga kingmakers. Kasi may mga politiko na sinusuportahan sila ng tinatawag na kingmakers. Alam niyo yung kingmakers? Ito yung hindi sila politiko, pero sumusuporta sa mga politiko. Bakit nila ginagawa yon? Para pag nanalo yung politikong sinuportahan nila, gawa ka ng batas na ganito para maprotektahan yung business namin. Ang tawag sa kanila is oligarch. Ang tawag sa kanila is kingmakers. For example, ganito yan. Doc Josh, bilyonaryo ako. Lumaban kang politiko. Para yung business ko dito, hindi magalaw. Bigyan mo ko ng daan na ganito. Kamutan sa likod. So, this politician actually does not work for the people, but works for someone. Yun ang masakit. So, I want you to get the idea that everybody works for someone. Kahit na sino pa yung pinakamataas na boss na kilala mo, he works for someone.
But here's the thing. Whoever your king is, whoever your boss is, whoever your congressman is, whoever your mayor is, whoever your supervisor is, the king you serve is still serves the big boss. Who is that? Revelation 19:16. On his robe, at his thigh was written this title, the King of Kings and Lord of Lords, and his name is Jesus. Kahit sino pa yung boss mo na yan, kahit sino pa yung pinakamagaling na presidente na yan, magaling na direktor na yan, pag humarap sila sa hari ng mga hari, sa Panginoon ng mga Panginoon, they will face the big boss. And his name is King Jesus. Jesus is the King of Kings. He is the Lord of Lords. And by the way, this king does not work for someone to retain his glory and his throne and his seat because he is self-sufficient. He is king. Ang malupit dito sa king natin, may tattoo. Ayun, no? On his robe at his thigh was written. Pwede pala magpatato. Ligtas tayo, Doc MJ. Biro lang, out of context yan. Okay. Pero debate yan. Matututunan nyo yan pag nag-attend kayo sa VDJ. Balik tayo doon. Seryoso na eh. Anong ginagawa nitong mga under ng king na ito? Okay. Name your boss, man. Name your boss. Boss, Lord, King, Congressman, Presidente, sige, trilyonaryo. Name your king. But I want you to know this. Anong gagawin ng mga taong ito na under ng big boss? Look at this, Philippians 2:9-11. Therefore, Philippians 2:9-11. Therefore, God has highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name, Jesus. So that at the name of Jesus, every knee of your boss, every congressman, every president, every supervisor, every pastor, every director every knee should bow in heaven and earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord. To the glory of God the Father. Your boss, your king, your celebrity, your favorite Korean celebrity, your earthly lord, your earthly supervisor will bow down and confess that Jesus is their Lord. So who is the big boss now? Maybe ikaw ang big boss ng Kongreso. You're untouchable. Pero pagkaharap mo ang hari, wala kang lusot. Para maintindihan natin ito, gaano kabigat ito, context lang. Sa Roman Empire context, nung first century, marami ng mga Kristiyano nun, ang tinatawag lang nilang Lord ay si Caesar. Pag sinabi nilang Lord, ibig sabihin ng Lord is Kyrios. Ibig sabihin, master. He rules. He has the authority. Alam niyo, pag sinabing to say, Jesus is Lord, was actually counter-cultural. And even dangerous. Tignan niyo itong Romans 10:9. I know your favorite verse. This is your favorite verse. If you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Pag sinabi nila ito, si Jesus ang Lord, naku, papatayin ka ng gobyerno ng Romano. Bakit? Ang Lord nila isa lang. Si Lord din. Seryoso kayo eh, okay? I have to break the ice, okay? Isa lang ang Lord nila. Si Caesar.
And by the way, tingnan niyo po ito, sinulat itong Romans ni Paul under Roman government. Ang trait ng Roman government is they have absolute power. Wala kang karapatan, wala kang say. Pag sinabi natin Roman government, sadista sila. Sinusunog ang mga Kristiyano. They're corrupt. Punong-puno ng immoralidad. And they have military power. Look at that. Now, yung mga Kristiyano during their time were persecuted dahil sinasabi nila at kino-confess nila, Jesus is Lord, instead of Caesar is Lord. Alam niyo yung word na gospel? Gospel means evangelion. Gospel means the good news to proclaim. Ang salitang gospel, Ate Angie, ginagamit lang yon sa kanilang tinatawag na imperial announcement. Pag sinabing gospel, the good news, it means ang good news lang nun ay si Caesar. The gospel is Caesar. The gospel is Emperor Caesar. The gospel is Caesar. The good news is Caesar. Ngayon, yung mga apostol at yung mga disciples, they are preaching that the gospel is Jesus. Kaya pinapatay sila. Look at this. Saying Jesus is King means ultimate allegiance belongs to Christ. Above politics, above culture, even the powers of the world. Sa Roman world po, pag sinabi mong si Jesus ay hari, it was a treason against Caesar. Alam niyo po yung treason? Pag sinabi natin treason, pagtataksil sa bayan or sa hari. That's why, alam niyo po alam ko nagtatrabaho kayo sa gobyerno. Alam ko nag-aaral kayo sa secular university. Nothing wrong about that. But here's the thing. For us, next please, following Jesus means committing treason against the idols of culture. Pag sinabi natin, I follow Jesus, isang kalapastanganan, maybe sa inyong institution or what, but the disciples and the apostles during their time fought for their faith. What does this mean to us? It's all about identity. Sabihin nyo nga, identity. Identity. You know what, guys? Our identity ay wala sa fame natin. Ang identity po natin wala sa pera natin. Ang identity mo ay wala sa pagiging Mr. Pogi mo. I am the king. Di ba? King. Prominent king. Next year, may iba na naman prominent king. Ang identity mo ay hindi paramihan ng may lalagay sa resume. MVP. 2013 MVP. Di ba? Because Jesus reigns, then and now, our identity and security are in Him. The King's rule secures my worth. He defines who I am. Sabihin mo sa Panginoon, sa katabi mo, sa Panginoon ang iyong identity. Remember this, guys. Christ's kingship is not a democracy. Pag sinabi natin democracy, may freedom eh. Or parang mamimili kami kung sinong gusto namin. But He reigns absolutely, and our joy is found in His reign. Dahil ang Panginoon ang hari ng mga hari. Imagine mo kung, guys, for example, sino dito malakas ng loob pagkasama mo yung boss mo? Pumunta kayo sa teacher's pet ko or paborito ko doon sa opisina, ako yung paborito ng boss ko, yabang kayo. But imagine this, ang identity mo nandoon sa pinakahari ng mga hari. That your identity belongs to Jesus. Ang sarap. So no one can insult you. No one can belittle you.
no one can disregard you because you know your identity is in Christ. Number 3, as I end, andyan pa ba kayo? Are you learning? Jesus is the coming King. Woo. Jesus is the coming King. Guys, let's be real. Gusto kong maging, real talk tayo ng konti, Minsan nakaka-hopeless po talaga eh. Last time, nasa Vietnam kami, 2 bagay ang nararamdaman ko. Una is, lumalawak yung pangarap ko, lumalawak yung dream ko, para sa ginagawa ko sa buhay. Pangalawang feeling na nararamdaman ko is, sobra ako nai-insecure. Sobra ako naiinggit. Bakit ganun, Lord? Ang ganda ng bansa nila. Pero supposed to be, mas maganda naman talaga ang Pilipinas eh. Pero bakit ganun pinagsamantalahan? And to be honest, we're hopeless. Walang gana. Imagine this, trilyon ang mga bilyon ang ninanakaw. Hearing these injustices, hearing these corruptions, hearing these politicians who abuse our nation, mental health issues, fake news, AI replacing jobs. Imagine yun, Lord, after 10 years, ako pa rin kaya ang pastor dito? Baka meron ng AI pastor dito. Tanggapin nyo si Jesus Christ. Baka mapalitan na ako, Lord. Paano na to? Yung mga kakamay sa inyong ushering dyan, dito ka, umupo. Pag ayaw mo, Kasi robot na. Binuhat ka ng AI robot, dito ka. Aka-insecure eh. Sa totoo lang. Here's my question abang inaaral ko tong topic na to. Lord, what will happen to us? Ano mangyayari sa amin, Lord? Yung iba sa inyo, sa atin, galit na galit. Ibang mga politiko, ayaw umamin. Yung huli na pero di pa kulong. Marami sa atin nagsasuffer sa baha dahil sa korupsyon. Lord, kailan matatapos ang chaos dito sa mundo? If you're really concerned, sama magagalit ka talaga eh. But here's the relevance of this truth and point. Jesus is the King, the coming King. The coming King, listen up. The coming King guarantees that the story of the world ends not in chaos, but in Christ's victory. Ibig sabihin nun, pag bumalik yung hari ng mga hari, it's not the end of the world, guys. It's the beginning of the real one. Look at this, Revelation 22:12. Look, I am coming soon, bringing my reward with me to repay all people according to their deeds. That God's justice will prevail. God's reward for His people will be received. Wala ka man ngayong milyon at bilyon. But what you did for the Lord will be rewarded. That's the greatest treasure you can have. At itong pinakamaganda, sino dito, sa totoo lang, magpaka-honest kayo, sino dito nalulungkot? Sino po dito nawawalan ng gana? Lumalaban ako ng patas, Lord. Iba yun yung mga rant natin sa Facebook eh. Tapos sila, kinakarap-kap lang nila. Mga karap-kap itong mga to. But here's the promise of the Lord, the coming King. Look at this, Revelation 21:4. He will wipe away every tear from their eyes. And death shall be no more. Neither shall there be mourning, nor crying, nor pain anymore, for the former things have passed away. Wala nang korupsyon. Wala nang away. Wala nang baha. Di mo na kailangan bumili ng bigas kahit 20 pa yan. Doon nakabuffet ka sa langit.
Iba-iba. May pares, may lugaw. Bupi. Biro lang. Kakain ba tayo sa heaven? Yes! There will be nations and culture in heaven. Pero walang korupsyon, walang division, but unity. We will just worship God. Holy, holy is the Lord Almighty. Every day. Guys, can you picture this world? Can you picture this kind of world? Walang away, walang siraan, walang bombahan, walang batuhan ng mga missiles, walang COVID, walang anong exam, wala nang quiz, wala nang thesis. Imagine yun, di ba? Sir, congrats ha. Naka-publish na niya yung thesis niya. Wala nang ganon! It's just worshiping God. Oh. Malungkot lang doon, wala kang asawa. So, yung wife ko magiging sister ko na siya. Practice yun na kaya natin ngayon, no? Sister. Gusto ka, sister? Joke lang. But can you picture that kind of world? Masaya. Walang siraan. There will be new heaven and new earth. At yung pinakamalupit, when Jesus comes back, He will restore everything. Kung ano yung nasira, kung ano yung na-destroy, kung ano yung nawala sa'yo, there will be total healing and comfort. May tanong yung misis ko nung nakaraan, pag ba nasa heaven na tayo, tapos nagpagawa ka ng ilong, ano, babalik ba yun or yun na yun? Hindi ko alam. Sabi ko, hindi ko alam. Diba? Hindi ko alam, hindi mo na ako si Lord, di pa ako galing doon at wag muna ngayon. Okay? Pero nakalagay sa Bible kasi, you will be renewed eh. There will be total healing. Oh, kunwari, na-amputate yung paa mo, babalik ba yun? Siguro naman, Lord, di ba? Oh. Ano kayang itsura natin doon, no? May mga ano pa rin kaya, long hair, yung mga tattoo kaya namin, matatanggal kaya ito. But what does this mean to us? One word, hope. Hope. Pag sinabi natin, Jesus is the coming King, ibig sabihin, merong hope. Merong hope. Because Jesus is the coming King, we hold on to the hope for the future. Alam niyo sa mundo, gaya nga nasabi ko, napaka-uncertain ng nangyayari sa mundo natin. But when we hear that Jesus is the coming King, there is hope. Sabi mo sa katabi mo, merong pag-asa. Habang buhay may pagsubok. Nakita ko na sa reels. Okay. Go, Father, ha? Habang buhay may pagsubok, habang buhay may pagmamahal. What does this mean to us? Sabihin nyo nga, hope. Spell nyo, H-O-P-E. Hope. What does this mean to us? Last one is the word mission. 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 Because Jesus is the coming King, we live on mission now. Guys, I really appreciate yung mga estudyante natin dito, mga Gen Zs. Thank you for inviting. Palakpakan natin sila. Thank you for inviting your classmates because you're actually introducing the King, Jesus Christ. So huwag kayong kung yung mga kulay, mga politicians na i-introduce natin, may mga debate, may mga GC pa yun eh, mga war yan eh. Hindi na kayo nagpapansinan. Why not? Ang ipaglaban ninyo, introduce ninyo is the King of Kings. Continue to support
The mission of Jesus Christ. Ano yung mission ni Jesus Christ? Matthew 28:19-20. Therefore, go and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Teach these new disciples to obey all the commands I have given you, and be sure of this. Sabay-sabay tayo magbasa. I am with you always, even to the end of the age. Guys, instead of pouring all our energy into short-lived kingdoms and politicians and gamings and fames and clouds, invest in the kingdom that will last forever. Invite your friends. Drag them to Jesus. Hey, I want you to know this king. This king is different. He doesn't serve any king or any politician, because he's the King of Kings. He's the Lord of Lords. Remember this, guys. As we end, every kingdom fades. Every kingdom fades. Every kingdom fades. Every kingdom fades. But the coming King's reign will last forever. Sino dito naniniwala nang itinatag ng Panginoon ay hinding-hindi mawawala? If you believe, stand up. If you believe, stand up. At bago po tayo magtapos, of course, we will worship the Lord. Let's just contemplate. Let's just realize na itong haring itinutukoy ng Bible, ng pangalan ay Jesus, hindi siya under nino man. Hindi siya nadidiktahan nino man. Hindi siya nasisiraan ng bait. Wala siyang bahid tungis. But He's holy. Walang bahid ng korupsyon. Walang bahid ng inconsistency. Walang bahid ng kahit anong kasalanan. This King is holy. This King is righteous. This King bears what you're going through right now. Why don't you trust Him? King Jesus, we trust you. King Jesus, we love you. Can we just take this moment para mag-contemplate po na pagkatiwalaan natin itong King Jesus na ito. King Jesus, we love you. King Jesus, we honor you. King Jesus, we trust you. You are worthy to be praised. You're the only Lord. I will worship you. Come on. And then we will sing as we trust Him, as we honor Him. That Lord, meet us here again. Pagkatiwalaan ka namin ulit. Again and again and again. In this holy hour, in this place, and wherever I go. Come on, contemplate. Contemplate. If you can trust the man-made kings and earthly kings, why not this King? He is the promised King. He is the reigning King. He is the coming King. And right now, I want your heart be in His presence. Your soul and spirit be in His presence.